Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, ito ang inyong kamangyan at kanegosyo, si Anthony po, nagbabalik. Ayan, kumusta po kayo? At maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating video, sa ating YouTube at sa ating pong Facebook page. Para po sa mga bago na hindi pa po na kakapag-follow dun sa ating bagong create na Facebook page, sana po ay mabisita nyo, madalaw nyo at ma-follow nyo din ako. No? So, ngayon pong araw na ito ay isa na naman pong issue sa atin pong poultry ang ating pag-uusapan. So, for a week now ay inoobserbahan po namin ang production ng ating RTL chicken at unfortunately, hindi po siya tumataas. Naglalaro lang po siya sa 440 average na yield, no, mga nasa around 90% po yan, 89 to 90% po ng ating total amount of chicken, no. So 490 na lang po yung ating manok ngayon. At ang nangingitlog po ay yung araw-araw pong itlog halos ang average niya ay 440. So kung yan po ay di-divide natin sa 490, yan po ay 89.7%. So mga nasa around 90%. So ang problema po ay hindi siya tumataas, which is ideally ang yield dapat po natin, ang production natin ay mga nasa around 450, 460, 470, 480 if not, no. Dapat mga nasa around that figure, 480, 490, 470, 480, mga ganon. So dapat at least kahit paano nakaka 97% po tayo, 98%. Pero dahil nga po sa unknown reasons, no, sa hindi natin malamang kadahilanan bakit hindi tumataas ang ating production, ay ako po ay nag-research, no. So maraming mga factors po kung bakit hindi tumataas ang pangingitlog. Una, na-stress ang mga manok natin. Pangalawa, hindi nakakain ng tama. Pangatlo, hindi nakakainom ng tama. Paapat ay hindi malinis at maayos ang kanilang mga kulungan. At panglima ay hindi po sila napupurga. Ayan, so yung naunang apat po, I'm sure ang amin pong mga manok ay kahit paano ay hindi na-stress. Konting-konti lang yung time na na-stress sila pag may mga bago na hindi natin may mga bago tayo mga ginagawa sa poultry na hindi natin maiwasan. Pangalawa, nakakakain po sila ng tama. Hindi nga po halos nila maubos yung mga pagkain binibigay namin every day, no. So may mga natitira pa yan hanggang kinabukasan. Pangatlo po ay malinis naman ang kanila. Nakakainom naman po sila ng tama at hindi din po sila nagkakaproblema sa paglilinis at lagi po nalilinisan ng atin pong mga poultry. Ayan. So ang hindi na lang po namin nagagawa, at sa tingin ko ay ito yung isa sa mga reasons bakit ang mga manok ay hindi tumataas ang itlog, ay hindi namin sila napupurga. So this time po gagawin namin ay pupurgahin namin. At isa sa mga advice po yan na dapat pinupurga. Actually, pagkadating po dapat ng inyong RTL na mga manok sa inyo, after a week or so, dapat pinupurga nyo na po yan. Kasi hindi nyo rin alam hindi po natin alam kung kailan sila napurga. No? So kapag marami po silang bulate at naninirahan sa kanilang mga guts, no, sa kanilang mga bituka, ay hindi po sila nagpo-produce ng ganong karaming itlog dahil na-stress din po sila. Tapos yung nutrients na kinakain nila, hindi po sa kanila napupunta, kinakain po ng bulate. Tapos yung na-stress po. So kailangan at importante na magkaroon po tayo ng
deworming program, no? So dapat may program po tayo kung kailan tayo magdi-deworm. So may mga advice po na every 4 months dapat po tayo nag-deworm. Meron din pong every 6 months nagsasabi, at meron din po nagsasabi na every 3 months. So ako po, susubukan po namin ito ngayong linggo na to, darating na linggo, Lunes po. Bibili tayo ng deworming na gamot, tapos atin pong i-deworm ng 2 araw. No po, ang ganun po yung proseso dapat. I-deworm natin sila ng 2 araw, yung magkasunod na araw. Tapos for 2 weeks atin pong hihintayin, tapos after 2 weeks po ay i-deworm ulit natin. Bakit po ganon? Unang-una dahil dun sa 2 araw nating pagdi-deworm, ang pinapatay po natin ito yung mga buhay ng bulate sa loob ng tiyan ng ating mga manok. Yun po yung nangyayari. Tapos hindi po napapatay ng deworming na yan yung mga bulate na hindi pa napipisa, no? Yung mga nasa itlog pa. So after 2 weeks, mapipisa na yon, papatayin naman po natin yon after 2 weeks. Then after that, we'll repeat that after 4 months, no? After 4 months or every 3 months pwede din po yon. So repeat natin yung process na yon, na every 4 months magdi-deworm po tayo, no? So 3 times a year, para mas maging healthy, mas ma-absorb ng ating mga manok yung kinakain nila. Hindi po sila ma-stress, no? Kita yung po kasing bulate, malaki talaga epekto niyan. Hindi lamang po yan sa mga manok, kahit sa mga tao, no? Mapapansin nyo sa mga tao, yung mga bata na maraming bulate, malaki tiyan, tapos kahit kumain ng marami, hindi po tumataba, no? Laging payatot. So ganyan din po sa mga manok. Kahit na sobrang dami nilang kumain, masustansya ang iniinom nila, kahit na ano pang gawin natin, hindi po yan tataba, hindi po yan ma-absorb yung pagkain na dapat kinakain nila. So dapat ay regularly naalagaan natin sila ng pagdi-deworm, no? Nagdi-deworming tayo every so many days, no? So ganun lang po, guys, no? So hopefully pagka po tayo nag-deworm ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na maayos yung ating production. At ibabalita ko po sa inyo kung may changes o wala ang ating production. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. See you all later.